Lumabas ka na po ba to para mailigtas mo doon yung inyong amo? Baka niya Mr. Maravillas bitag. Magde-testify siya doon. Lalabas siya para mag-testify. Malamangan niya, diretso na sa kulungan. Malansian niya, pikit. Pero sabi niya, mahal na mahal niya. Walang iwanan si Digong. Pero nagtatago nga po. Kailangan po pakinggan ninyo itong sinasabi ng isang political analyst. Tama ito. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa balita ng Billionaire News Channel, De La Rosa urged to face ICC to define drug war neutralization. Nagtatago na po. Kailangan, antingin ang todo-todo na itong si Bato de la Rosa at ilabas na yung kanyang warrant of arrest para makapag-testify. Siguro niya Mr. Maravillas talagang nandyan na yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Kasi kung wala pa, hindi sana nagtatago si Bato. O nga po, hindi lang kino-confirm ng ICC. Ituluyan na pong nagtago si Bato kahit may nag-file na mga kababayan ng ethics complaint para tanggalan na ng sweldo at saka tuluyan ng expel as member ng Senado kasi hindi na nagtatrabaho, mga kababayan. But anyway, talagang kailangan niyang mag-testify. Hindi lang mag-testify, kundi co-perpetrator siya kasi, mga kababayan, sa crimes against humanity. But anyway, ibigay ko sa inyo itong kwento mula dito sa Billionaire News Channel. Sabi dito, nagkalituan kasi sa meaning ng neutralization. So sabi dito sa balita, Senator Bato de la Rosa could actually strengthen former President Rodrigo Duterte's defense if he personally testifies before the ICC, according to a political analyst, arguing that he is the only one who can authoritatively explain the government's use of the term neutralization during the drug war as former Philippine National Police Chief. Tama. Lumabas ka na po ba to para mailigtas mo doon yung inyong amo? Baka niya Mr. Maravillas bitag. Magde-testify siya doon. Lalabas siya para mag-testify. Malamangan niya, diretso na sa kulungan. Malansian niya, pikit. Pero sabi niya, mahal na mahal niya. Walang iwanan si Digong. Pero nagtatago nga po. Kailangan po pakinggan ninyo itong sinasabi ng isang political analyst. Tama ito. Sabi po ni Attorney Jesus Falsis, sabi ni Attorney Falsis, the defense niya could benefit if De La Rosa appeared as a witness rather than remain outside the proceedings while legal arguments were made through interpretation. Kung si Atty. Falsis yung nagsabi nito mga kababayan, talagang hindi makikinig si Bato. Kasi si Atty. Falsis laging sinasabi sa kanyang mga post, tina-challenge si Bato na sumama na kay Digong. Para alagaan mo na niyan si Digong. Yun ang lagi mga kababayan sinasabi ni Atty. Falsis sa kanyang mga post. Sigurado niya Mr. Maravillas, yun ang intensyon ni Atty. Jesus Falsis para diretso na makasama ni Digong si Bato. Yun naman talaga yung laging sinasabi nila, di ba? So, paliwanag mga kababayan ni Atty. Falsis, De La Rosa's testimony niya could be particularly valuable because of his role as the chief implementer nitong anti-drug campaign guidelines
na inisyo noong 2016, which was frequently cited in the confirmation of charges hearing as a framework for police operations. As the reason niya why it would be or could be advantageous to President Duterte, especially for Senator Bato, siya ang pwedeng magpaliwanag, mag-explain sa definition or meaning ng neutralization sa 2016 Memorandum Circular na inisyo niya as PNP Chief. Sabi po ni Attorney Falsis, ipag umarap siya doon as a witness po, malamang pagkatapos niya na mag-testify, diretso na siya ring pusasan. Hindi na siya makauwi. Kasi siyempre, ituturo siya doon. At i-replay din yung mga video clips kung saan pareho yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Ay clip pa nga si Bato na ni-replay doon, mga kababayan. Nang sabi ni Bato, pagisan mo niya ng granada. Yung bahayang ng drug poster yata yon yung sinabi ni Bato. Pagisan na niya ninyo ng granada. Yung unang hearing sa confirmation of charges hearing, mga kababayan, ni-replay yung video clip ni Bato sa isang event na siya yung speaker, mga kababayan. Talaga ito mga taong ito kasi. Sabi ni Attorney Falsis, only him can explain it kasi si prosecution nag-explain based on context and inferences. Si Kaufman nagre-rebut using context and inferences. Direct witness si Bato because I issued that, ako ang makakapag-explain at siya ang pumirma. May punto. Gatong ka ba niya, Mr. Maravillas? Itama naman po. Siya yung nagpirma niya. So siya talaga ang makakapag-paliwanag ng maayos niyan. O di ba? Kaya panawagan natin kay Bato. Bato! To! Lumabas ka na! Sakluluhan mo na yung amo mo na ang ibig sabihin ng hindi man kill, yung to neutralize, to arrest man lang, yung totoong meaning. Okay pa? Yung sabi dito sa balita, on the other hand, Falsi said, the strategic choice facing De La Rosa and Senator Christopher Bongo among those named by the ICC as Duterte's co-perpetrators was whether to engage the tribunal directly or rely on jurisdictional challenges. What will make them immune to the ICC? Dapat Senator Bato and Senator Bongo should ask someone to file a case against them in the Philippines. Yung jurisdiction arguments niya, kasi ng mga pro-Duterte, ang problema, kahit na convict mo yung Caloocan Police na pumatay kay Kian de los Santos at Carl Arnaiz, walang specific criminal case of crime against humanity against President Duterte, Senator Bato, and Senator Bongo. Paliwanag ni Falsis, referring to previous high-profile anti-drug killings that became symbols of the campaign. Once na-file niya doon, doon mo na pwedeng ma-defeat talaga yung jurisdiction argument. O ano pa? Maganda itong advice ni Attorney Falsis. Sundin na ninyo. Kailangan filean na ninyo yung sarili ninyo dito. Wala man interesado Mr. Maravillas na mag-file sa mga complainants. Wala man tiwala po yung mga complainants na magtatagumpay dito. Kaya ang gawin nila, sila mismo mag-file sa sarili nila. Sila yung magkaso sa sarili nila. Pwede man yan, Mr. Maravillas. Sabi ni Atty. Falsis, maghanap sila
ng tao na magpa-file sa kanila. Kasi di ba gusto nila dito ang hearing. Dapat niya, dito namin harapin yung kaso. Wala mang mag-file ng asunto sa kanila rito. Falsi said De La Rosa could even use pending local cases as legal protection. Pwede na sabihin ni Bato, huwag nyo akong i-waive or i-surrender sa ICC. May pending case na ako. Crimes against humanity. Regional Trial Court man yan or sa Supreme Court. O, kita na ninyo? Tinuruan na kayo ni Atty. Falsis ng dapat gawin. Gawin na ninyo. Baka pa makalusot kayo. O, di ba? Si Panelo ang mag-file. O si, ang mga abogado ninyo. Sino pa ang abogado ninyo? Si Topacio. O, di ba? Gawin na ninyo. Kailang si Digong, mga kababayan. Hiningi niya talaga eh. Handa niya ngarapin, mga kababayan. Gusto ninyo nga marinig. Ito yung statement niya. Oh. Assuming na totoo. Oh. Totoo talaga yan naririnig ninyo. Oh. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Pinagyabang pa Para niya. sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Oh, di ba? Tuwan-tuwa pa yung mga nauto. Oh. Ang higain ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong Excuse magawa me, eh. Council, you have 5 minutes left. Kung tayo, kung ikulong tayo, Oh. kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, Oh. para Sa Hong Kong ito, before siya maaresto. pagawaan ninyo akong monumento. Oh. Pagawa na lang ng monumento. Katabi ni Rizal. Katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin, Rinesent mismo, mga kababayan ito, ni trial lawyer Nichols. Yan o. Okay, what do we see there? This is essentially Mr. Duterte's farewell speech. It was made on 9 March last year, 3 days before, as he says, he was apprehended. He was not going to surrender, apprehended and surrendered to The Hague. What did we see there? First, I won't repeat it, shows total, utter contempt for this court. Second, referring to, quote, his sin, end quote. He says, assuming that all the talk you hear is true, assuming it's all true, why did I do that? What is the talk? It's all true? It's obvious. After he says that, he says, problem is, they think I'm the one who, and the You crowd see? cheers. Again, he doesn't say it out loud, because he knows he's on video. He doesn't want the words there. Assuming I'm the one who killed all these people. So he makes a little motion. Crowd goes wild, and he smiles, because he likes that after he's made that statement. What innocent person has ever said, assuming I committed all these murders, it was for a really good reason? That's what they would like you to believe, that he doesn't mean it. And himself, not for his family, but for the Filipino people, and it's obvious what he's talking about. He's talking about the murders. Again, the ends justify the means. Recorded po? Paano yon? Babalik na rin, mga kababayan. Ang ebidensya mula mismo sa bibig ni Digong, pinagyabang pa niya doon sa Hong Kong before siya na umuwi dito at maaresto, mga kababayan. So, kailangan talaga ni Bato mag-testimony. Tama pa, mga kababayan?